Sa isang lihim na sulok ng Greece, may isang nilalang na isinumpa na nagtatago. Isa ito sa pinakakinatatakutan. Maraming mandirigma na nagnanais makuha ang gantimpala ng kanyang ulo. Maraming sumubok at lahat ay nabigo, naparalisa at naging bato sa isang sulyap sa kanyang nakakatakot na mukha. Sinasabing napakapangit ng anyo nito na walang makakatiis na tumingin. Siya ang natatangi at nag-iisang Medusa. Ngunit si Medusa sa simula ay hindi kinilala bilang halimaw. Dati, isa siyang napakagandang babae na naglakad sa lupa. Siya ang nag-iisang mortal sa tatlong magkakapatid na anak, nina Phorcys at Ceto, dalawang diyos ng dagat. Ang kanyang dalawang kapatid ay sina Steno at Euryale na mga Gorgon, mga nilalang na kalahating babae at kalahating ahas. Bata pa lang si Medusa, deboto na siya kay Athena. Kapag naglalaro kasama ang kanyang mga kapatid, lagi siyang nagpapanggap na si Athena, habang ang kanyang mga kapatid ay nagiging kontrabida. Mayroon din siyang matalik na kaibigan na si Iphicles na laging kasama niya. Habang lumalaki, lalo pang gumanda si Medusa. Dahil dito, umibig si Iphicles sa kanya. Kahit mahal niya si Iphicles, pangarap ni Medusa na maging isang pari ni Athena, kaya't pinili niyang manatiling dalisay. Nang siya ay sapat na ang edad, nagsimula na ang kanyang pagsasanay bilang isang pari sa templo. Ang mga pari ay kailangang manatiling malinis at dalisay, tulad ni Athena na hindi nagpadala sa pag-ibig nina Eros at Aphrodite. Si Medusa ay naging perpektong pari. Napakagaling niya sa pagganap ng mga ritual, kaya't libo-libo ang bumisita sa templo. Ang kanyang buhok na kasing kinang ng sutla ay humahanga sa lahat ng makakita nito at sinasabi nilang ang kanyang buhok ay mas maganda kaysa kay Athena. Mula sa bundok Olympus, napansin ni Athena ang nangyayari sa kanyang templo. Dahil dito, nagkaroon ng kaunting inggit si Athena kay Medusa. Bagamat hindi si Medusa ang sinisisi ng diyosa, naramdaman niyang hindi tama na mas pinapansin ng mga tao ang pari kaysa sa kanya. Samantala, napansin ni Poseidon, ang diyos ng dagat, ang pagkabalisa ni Athena. Dahil matagal nang magkaaway ang dalawang diyos, ginamit ni Poseidon si Medusa upang makaganti kay Athena. Isang araw, habang naglalakad si Medusa sa tabi ng dagat, lumitaw si Poseidon mula sa alon. Sinubukan niyang akitin si Medusa, ngunit tumanggi ito dahil sa kanyang pangako ng kalinisan. Galit na galit si Poseidon sa pagtanggi, kaya't hinabol niya si Medusa. Tumakbo si Medusa patungo sa templo ni Athena para humingi ng proteksyon. Ngunit sinundan siya ni Poseidon. Dumating si Iphicles at matapang na hinarap ang Diyos, ngunit tinabig lamang siya ni Poseidon. Nakarating si Medusa sa templo at lumuhod sa harap ng estatwa ni Athena. Nagmamakaawang tulungan siya. Ngunit walang proteksyong ibinigay. Sa kabila nito, dinungisan ni Poseidon ang templo at ginahasa si Medusa. Pagkatapos umalis ni Poseidon, naiwan si Medusa na puno ng kahihiyan. Lumitaw si Athena at sa galit, sinisi si Medusa. Sa halip na parusahan si Poseidon, isinumpa ni Athena si Medusa. Ang buhok na kanyang kinainggitan ay ginawang makamandag na mga ahas.
sino man ang tumingin sa mga mata ni Medusa ay magiging bato. Nagising si Iphicles at hinanap si Medusa. Natagpuan niya itong umiiyak sa templo. Sinubukan niyang lapitan, ngunit nang humarap si Medusa, naging bato si Iphicles dahil sa kanyang sumpa. Sa takot na makasakit pa ng iba, tumakas si Medusa. Kumalat ang balita tungkol sa halimaw na naging si Medusa at siya ang naging puntirya ng maraming mandirigma na nagnanais maangkin ang kanyang ulo bilang tropeyo. Ngunit lahat ng sumubok ay nabigo at naging bato. Nagtago si Medusa sa isang lumang templo. Doon, nakita niya ang isang lumang estatwa ni Athena. Inalagaan niyang muli ang templo bilang paggalang sa Diyos ang dati niyang pinagsilbihan, kahit isinumpa na natiling marangal ang kanyang puso. Nakita ni Athena ang patuloy na debosyon ni Medusa at nagsisi sa kanyang parusa. Isang araw, dumating si Perseus, anak ni Zeus, na inatasang kunin ang ulo ni Medusa. Sa tulong ng mga Diyos, binigyan siya ng helmet ni Hades na nagbigay ng invisibility, mga pakpak na sandalyas mula kay Hermes, isang bronze shield mula kay Athena na nagbigay proteksyon mula sa tingin ni Medusa, at isang espada na sapat ang talas upang pugutan ang ulo nito. Sa pamamagitan ng mga regalong ito, nagawa ni Perseus na patayin si Medusa. Sa oras ng kanyang kamatayan, si Medusa ay nagdadalang tao sa mga anak ni Poseidon, at mula sa dugo ni Medusa, ipinanganak si Chrysaor, ang mandirigmang may gintong espada, at si Pegasus, ang kabayong may pakpak. Si Medusa ay madalas na maling nauunawaan sa Greek mythology. Itinuturing siyang isang malupit na halimaw, ngunit ang kanyang mga intensyon ay mabuti. Pinagkatiwalaan niya si Athena na sa huli ay hindi siya pinrotektahan at pinarusahan pa siya para sa isang bagay na wala siyang kontrol. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na kahit ang mga Diyos ay hindi ligtas sa mga pagkakamaling ipinagmamalaki nilang iwasan. Kahit sa kanyang kamatayan, si Medusa ay nananatiling simbolo ng kabutihan dahil ang kanyang ulo ay ginagamit bilang proteksyon laban sa kasamaan.